Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente. Episode 14 by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Yun na nga ang pinakamasayang bakasyon na nangyari sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa. Makasama ko lang si Jake ay sapat na. Hindi pala sapat. Lubos-lubos na kasiyahan. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na yun. Masaya akong babaunin sa isipan ko ang mga ito kapag nasa ibang bansa na ako. May bahagi nalulungkot ako dahil muli ko na namang iwan si Jake. Pero hindi na ito kasing lungkot ng una kong pag-alis. Dahil alam kong may Jake na mag-aantay sa akin. May Jake na sasalubungin ako ng matamis ng ngiti at may init na yakap kapag umuwi akong muli. May Jake akong babalikan na umaasam ng pagmamahal ko. Alam kong maganda ang naging resulta ng pagbabakasyon namin sa probinsya. Marami kaming nalaman sa isa't isa patungkol sa mga nararamdaman namin at alam kong pangahawakan ng bawat isa sa amin ang pagmamahal na yun. Kung masaya kami noon, mas triple yung sayang nararamdaman namin ngayon. Hindi lang talaga maiwasan na nagkakailangan minsan. Nakakapanibago kasi yung status namin ngayon eh. Hindi ko na nararamdamang magbibisyo pa ulit si Jake. At ipinangako niya din sa akin na hindi na siya muling gagawa noon. May tiwala ako sa mga sinasabi niya. Kahit kailan kasi, hindi ako nagawang pagsinungalingan ni Jake. Kung magsisinungaling man siya ay yung mga maliliit na bagay lang o biro lang. Pero sa mga seryosong bagay, kailanman ay hindi nagsinungaling si Jake sa akin. Ikinapanatag ng loob ko yun. Tanging masasayang alaala na lang talaga ang babaunin ko sa pag-alis ko at hindi puro pag-aalala. Minsan ay nagigising pa din siya na parang lagi may kaaway. Pero minimal na lang. Hindi na kagaya ng dati na parang lagi siyang binabangungot. Nakatulong din siguro yung pagyakap ko sa kanya sa tuwing ginigising ko siya. Ramdam na ramdam ko kasing napapanatag ang loob niya pag nalalaman niyang nasa tabi lang niya ako at nakayakap sa kanya at handang protektahan siya sa kahit kanino man. Si Joyce, yung pinakilala niyo noon sa may bar, wala na din sila noon. Hindi naman daw niya mahal yun eh. Actually, predicted ko na yon dahil kilala ko nga si Jake sa pagiging babaero. Hindi pala predicted, expected na. Para lang kasi tong life cycle na alam ko na yun ang kahantungan. Naaalala ko nga noon, sa tuwing may ipapakilala siyang girlfriend niya kuno, ay sinasabihan ko siya ng paulit-ulit. Kung may ipapakilala kang girlfriend mo sa akin, siguraduhin mong yun na yung mapapangasawa mo. Nasanay na kasi akong parang nagpapalit lang siya ng damit kung magpalit ng girlfriends. Hindi ko naman siya mapagsabihan na masama yung ginagawa niyang ganun dahil naging ugali ko na din yan noon. Mas malala nga lang siya. Ilang araw na lang ay flight ko na. Kaya lahat ng oras, gusto kong makasama si Jake o makakwentuhan. Gumigising nga kami ng madaling araw para lang mag-jogging at magkwentuhan. Sinusulit talaga namin ang bawat oras na magkasama kami. Malapit na akong umalis. Huwag kang malulungkot ha. Siyempre kuya, malulungkot ako. Pero okay lang sa akin. Kailangan mo din kasi yan. Basta, aantayin kita kuya. Nakangiti niyang sagot. Nalulungkot man ay napangiti na din ako dahil sa sinabi niya. Naisip ko tuloy na sana mabilis na lumipas ang panahon habang hindi kami magkasama.
para dumating na kagad yung araw ng muli naming pagkikita. Hindi pa man ay namimiss ko na siya kagad. Huwag mo kong ipagpapalit ha. Yayariin kita. Banta ko sa kanya noon. Hindi kuya. Hindi naman ako nagkakagusto sa ibang lalaki. Sa'yo lang kaya ako. Ikaw lang kasi ang laman nito eh. Sinabayan ng ngiting maiinis ka dahil hindi mo kayang hindi kiligin habang nakalagay ang kamao sa dibdib niya. Ngumiti ako pero iniwas ko ang mukha ko sa direksyong hindi niya makita. Ayokong makita niyang kinikilig ako. Dapat hindi ako umasang parang babae sa harap niya dahil ako pa din ang kuya niya. Alam mo kuya, kahit itago mo yung ngiti mo, nakikita pa rin kita. Pangaasar niyang sinabayan ng pagbubungis-ngis. Anong ngiti? Hindi ah. Hindi ko maitago ang kilig sa tono ko. Hindi pa din ako lumilingon at halos mapulupot na yata ang leeg ko kakalingon sa ibang direksyon. Maitago ko lang yung mukha kong ngiting-ngiti. Sige ka. Mababangga ka niyan kuya. At natatawa na siya noon. Inalis ko muna yung ngiti ko at kunwaring seryoso ang mukha pero halata pa rin namang kinikilig dahil namumula ng magkabilang pisngi ko. Ramdam ko kasi ang init nito. Saka tumingin ng diretso sa daan. Bakit ka kasi ganyan? Magkahalang ngiti at asar na tugon ko sa kanya. Hindi pa din kasi ako nasanay na gano'n ang turingan namin. Kaya hindi ko pa din maiwasan na kiligin at mailang. Anong ganyan? Nakangiti siya pero alam kong alam niya ang tinutukoy ko. Hindi na ako sumagot pa. Nakita ko na lang siyang napapailing habang nakangiti na pasulyap-sulyap sa akin. Hi Jake! Hindi mo alam kung gaano kakagwapo sa paningin ko. At sinasabayan mo pa ng pagpapakilig mo. Aatakihin ako sa puso sa kakaganyan mo sa akin eh. Sabi ko sa isip ko noon. May nakita kami magtataho at bumili si Jake ng 2. Libre daw niya sa akin yun. Mahilig kasi siya sa taho. Saka nagtungo kami sa pinakamalapit na bench na nililimliman ng puno at umupo upang magpahinga at kumain. Mag-aaral ka pa ba? Tanong ko sa kanya habang nilalantakan ng taho. Hindi ko pa alam kuya eh. Para kasing wala nang tiwala sila mama. Gusto ko pa naman sana magmarine. May hibig ng pagsisisi ang boses niya. Yun talaga ang gusto niyang kunin na kurso. Ang kaso, doon siya nag-aral sa school ko. At wala namang marine course sa school namin. Kaya marketing ang kinuha niya. Para pareho daw kaming business administration. Ako sa business management. Siya naman sa marketing. At nasa iisang floor at building lang kami. Kaya madalas kami nagkakakitaan. Ang dahilan niya kasi, gusto lang daw niya ako makasama araw-araw kahit sa school. Naaalala ko pa kung paano ako kinikilig nun ng palihim nung sinabi niya sa akin yun. Ang kaso nga lang, hindi niya natapos ang course at napariwara na siya sa buhay. At akong dahilan ng lahat ng yun. Gusto mo ba talaga mag-aral? Tumango lang siya. Tumahimik muna kami saglit at pinagpatuloy ang pagkain ng taho. Saka akong muling nagsalita. Sige. Kakausapin ko ang mama mo o kahit si tito. Susubukan kong kulitin sila. Sasabihin ko na nagbago ka na at gagabayan pa rin kita kahit magkalayo tayo.
Basta, ipangako mo, naayusin mo na yung pag-aaral. Nakita kong limuwanag ang mukha niya. Alam niya kasing kaya kong kumbinsihin sila tita. Ganoon kasi kalaki ang tiwala nila sa akin. At sigurado kong papayag yung mga yon. Dahil nakikita din nilang nagpapakatino na ulit si Jake. Talaga? Nanlaki pa din ang mga chinito niyang mata dahil sa excitement. Oo Jake, susubukan ko. Paninigurado ko sa kanya. Ibinali ko ang mga mata sa baso ng taho. Natutuwa kasi ako sa reaksyon niya. Napapangiti na naman tuloy ako. Napalatak pa siya at inilapag sa bench ang baso ng taho. Akmang yayakapin niya ako dahil sa tuwa at nagsalita ako. Jake, huwag dito madaming tao. Mahina pero madiin tumusambit. Kinabahan kasi ako dahil gagawin niya talaga ang kahit anong gusto niyang gawin. Hindi siya nagpapigil. Tinulupot niya ang kamay niya sa baywang ko. Inilapag ko din ang taho at pilit na pinapakala siya sa pagkakayakap sa akin. Pero mas lalong humigpit. Jake, pinagtitinginan tayo. Pabulong pero madiin ko pa ding pagkakasambit. Kinakabahan ako, baka anong isipin sa amin ng mga taong kasalukuyan nagja-jogging din. Yung iba pa naman ay familiar ang mukha sa akin. Natataranta na ako. Kaya umarte akong parang nag-aasaran lang kami. At sinuntok-suntok ng mahina ang likod niya. Nahihiya talaga kasi ako. Nakakagulat naman kasi. Pero may kasamang kilig ang nararamdaman ko dahil sa tuwa. Hindi kasi mapigilan ni Jake yung ipakita kung ano talaga yung nararamdaman niya. Naiinggit ako dahil kaya niyang gawin yon kahit sa harap ng maraming tao. Pero nangibabaw pa din yung hiya ko. Kaya nagtagumpay akong pakalasin siya sa pagkakayakap sa akin. Jake, sabi ng may tao eh. May halong inis ang boses ko. Ano na lang iisipin nila sa amin? Sorry kuya. Hindi ko kasi mapigilan eh. Umiti siya ng tipid at pilit. Nakita niya kasing napikon ako. Mamaya na lang kasi. Usal ng isip ko. Gusto ko naman yung ginagawa niya. Dahil hindi niya ako kinakahiya. Ang kaso, iba eh. Parang awkward. Awkward lang na nakikita kami ng mga tao. Hindi ko tuloy matukoy ang nararamdaman ko. Natutuwa, kinikilig, naiinis o nahihiya. Tahimik lang ako na seryosong mukha habang nakatingin sa mga damo. Para akong binatilyong napahiya dahil hinalikan ng nanay sa pisngi sa harap ng mga kaklase niya. Uy kuya, sorry na. Alangan niyang paghingi ng paumanin. Hindi pa din ako kumikibo. Uy, kuya. Sinabayan niya ng pagsundot sa tagiliran ko. Napaigtad ako dahil sa kiliti. Pero, hindi pa rin ako nagsalita. Maya-maya ay may kung anong pumasok sa isip ko. Total, napahiya na din naman ako. Susulitin ko na. Mabilis akong tumayo at humarap sa kanya. Tinitigan ko siya ng masama. Nakita ko nag-aalala siya dahil sa pagtitig ko. Saka ko ubod naglakas siyang kiniliti. Hindi niya kayang pumalag dahil sa lakas ko. Tawang-tawa siya at napapadyak pa dahil sa pagkakakiliti ko.
Ito ang gusto mo Pwes. Tuloy-tuloy lang ako sa pangingiliti sa kanya at siya naman ay tawa ng tawa habang pinagtitinginan siya ng mga tao. Saka ako tumigil at tumakbo palayo sa kanya. Tumatawa na din ako. Nakita kong sumunod siyang patakbo din. Mabilis akong tumakbo pero naaabutan pa din niya ako. Natatawa ako sa itsura namin na parang batang nag-aasaran. Sa tuwing naaabutan niya ako at nahahawakan ng balikat ko ay humaharap ako sa kanya at inaambahan ko ng suntok at sipa na may kasamang pagbubanta. Saka muling tatakbo ng tawa hanggang sa makarating na kami ng bahay. Ganun ang itsura namin. Nawiwirdohan ako sa mga inaasal ko kapag kasama si Jake. Para akong bata. Ewan ko ba naman kasi. Kung napapansin nyo guys, lagi kong kinikiliti si Jake. Yan kasi ang gustong gusto kong gawin sa kanya. Nakakatuwa kasi yung itsura niya. Sa tuwing kinikiliti at gustong gusto ko din narinig ang malulutong niyang tawa. Habang nagmamakaawa, natigilan ko na ang pangingiliti. Tsaka minsan, yun ang way ko para makatakas sa awkwardness. Kapag wala akong maisip na idahilan o isagot sa pagpapakilig niya. Pagkasama kami na kinausap si tita para piliting mag-aral na muli si Jake. At tulad ng naisip ko, nagtagumpay nga kami. At sinabihan si Jake na mangako siya kay tita na mag-aaral ng mabuti. Tuwang-tuwa si Jake dahil sa pag-sang-ayon ni tita. Hindi ko din mapigilang ngumiti dahil nakikita ko siyang masaya. Sana nga ayusin niya ang pag-aaral sa pagkakataong ito. Pinangako ko naman sa sarili ko na gagabayan siya kahit magkalayo kami. Bibigyan ko din siya ng allowance kapag may sobra sa perang sasahurin ko. Panatag ng loob ko na muling umalis ng bansa. Naayos ko na muli si Jake at umaasang tuloy-tuloy na ang pagbabago niya. Binilinan ko siya na bawas-bawasan ang pagiging babaero dahil makakapekto ito sa pag-aaral niya. Hindi ko na din naman ramdam ang magselos kahit na posibleng mamabae pa siya. Noon, nagagawa ko pang magselos pero ngayon nagkaaminan na kami at ramdam na ramdam ko na ako ang mahal niya ay hindi ko na makuha ang magselos ng tuluyan. Sapat na sa akin na malamang mahal niya ako. Marahil, sanay na rin ako sa ganoong setup namin. Maging ako man ay, hindi ko pwedeng maiwasang maghanap ng babae. Kaya talagang naiintindihan ko siya. Araw na ng pag-alis ko, nagpaalam muna ako sa mga kamag-anakan namin. Sa katuluyang tumungo sa airport. Si Jake lang ang kasama ko. Hindi makakasama si Paul, si Don at si Enzo noon dahil may pasok sila. Hindi rin ako maihatid ni Mama dahil may pasok din siya. Pero okay lang. Si Jake naman ang kasama ko at yun ang pinakamahalaga. 6 na oras bago ang flight ko ay nasa airport na kami. Ayoko kasing malate dahil sigurado matraffic din naman sa EDSA. Naisip kong kumain muna kami ni Jake sa pinakamalapit na Jollibee. Oops, hindi po ako endorser ng Jollibee Batang Jollibee lang talaga ako. Mamimiss ko naman kasi yung kainin yun. Sabi nila, meron naman daw sa Qatar. Pero hindi daw ito kasing sarap ng Jollibee na nasa Pinas. Pag kayo naging OFW, lalo na sa Middle East part, mahiintindihan nyo kami. Pag sinabi kasing Jollibee, kinasasabihan ng mga OFW na tulad namin yun. Tatak Pinoy kasi. Habang kumakain ay nagkukwentuhan muna kami ng kung ano-ano. Tulad ng dati, mas madaldal at mas marami sinasabi itong si Jake. Madaming bilin at paalala na daig pa niya si Mama kung magbilin. Mag-iingat ka dun kuya Huwag kang magpapagutom. Kapag nalulungkot ka, message mo lang ako. Aabangan ko ang message mo Bilin niya. Opo sir.
Pang-aasar ko habang iniikot ko ang strands ng spaghetti sa tinidor na hawak ko. Nag-research ako doon. Malamig daw doon ngayon. Huwag mong kalimutang mag-jacket ah. Wala pa naman ako doon para painitin ka. Pakahulugan ang dating ng sinabi niya. Burr month kasi nung nagtungo ako ng Qatar. Kaya malamig talaga pag ganong buwan. Sayang nga hindi ko man lang siya makakasama sa Pasko. Hindi man ako nakatingin sa kanya pero sa sulok ng mata ko, nakita kong ngumiti siya na para naglalandi. Kaya napahinto ako sa ginagawa kong paglalaro ng spaghetti. Hindi ko maiwasang ngumiti dahil sa kilig. At palungkot dahil tama naman siya. Wala nang Jake na yayakap sa akin doon pag nilalamig ako. Nangaasar ka lang yata eh. Parang ayoko na tuloy umalis. Biro ko. Naisip ko talaga kasi yung wala nang Jake na yayakap sa akin. Talaga? Hindi ka naaalis kuya? Excited yung tanong. Siyempre joke lang. Alam mo naman na hindi ako basta-basta umaatras. Kunwari nalungkot siya. Pero maya-maya sumigla ulit. Nakatingin lang ako sa kanya. Pag nakapagtapos ako at nakasakay ng barko, iinggitin kita. Akala mo dyan ah. Para siyang batang nagyayabang. Sabay kagat ng malaki sa hawak-hawak niyang burger at gumuya. Mag-aral ka muna oy. Matagal pa yon. Baka nakailang balik na ako ng Pinas noon. Dinuro ko sa kanyang tinidor na may nakapulupot na spaghetti. Mabilis niya itong isinubo. Habang matawa-tawa siya, napuno lalo ang bibig niya. Natigilan tuloy ako. Kung ang ibang tao makakita sa amin, iisipin nila na magjowa kami. At sweet ako dahil sinusubuan ko si Jake. Napatingin tuloy ako sa paligid. Baka may nakakita. At oo, may nakakita nga. 4 na kababaihan na halatang kami ang pinagbubulungan nila. Parang gusto kong mawala na lang dahil sa kahihiyan. Isa pa kuya. Request niya kahit punong-puno na ang bibig niya sa kakanguya. Wala talagang pakialam tong kupal na to. Kahit na nakikita kami ng mga tao. Eto gusto mo? Pinandilatan ko siya ng mata habang nakataas ang kamao ko. Tumawa lang siya kahit puno ang bibig. Natawa na lang din ako sa itsura niya kahit na medyo nahiya pa ako dahil may nakakita sa amin. Total, hindi naman nila kami kilala eh. Jake, huwag kang masanay sa PDA ha. Seryoso kong sabi sa kanya. Nakakaya kasi. Sorry kuya, tugon niya. Tumahimik muna kami ng ilang minuto upang ituloy yung pagkain. Saka ako nagsalita. Mamimiss kita. Sobra. Sambit ko habang nakatingin sa kinakain. Napahinto siya sa ginagawa at saka ako tumingin sa kanya. Alam ko yun. Kahit hindi mo na sabihin. Ngumiti lang siya at tumitig sa mga mata ko. Mamimiss din kita. Dugtong niya. Nang mag-check-in na ako ay parang ang bigat-bigat ng mga kilos kong gawin yun. Lagi ko siyang nililingon na nakatayo at nagmamasid sa akin. Kahit hindi ko masyado maaninag ang mata niya dahil medyo malayo sa kinaroroonan ko. Bakas na bakas sa mukha niyang lungkot. Napapayuko siya minsan. O ibinabaling sa ibang direksyon ang tingin. Sa tuwing napapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Minsan naman, pilit siyang ngumingiti. Parang pinapaabot niya sa akin ng mensahe na okay lang siya. Lagi man niyang sabihin na okay lang sa kanyang pag-alis ko. Ramdam ko pa rin na nalulungkot siya. Ako man ay ganun din.
Matapos ako mag-check-in, pinuntahan ko muna si Jake sa kinatatayuan niya bago ko pumasok sa may immigration. O Jake, paano? Aalis na si kuya. Parang biglang sumobrang bigat ang pakiramdam ko nang sabihin ko yun. Lalo nang makita ko ang reaksyon niya. May nangingilid na tubig sa mga mata at para pigilin ang pagtulo nun ay ginawa niyang paikutin ang tingin sa kisame at sa paligid ang patang pagpikit ng mga mata habang parang ngumunguya ang bibig niya kahit wala naman siyang kinakain. Parang gusto niya ring sabihin ng salitang paalam pero hindi niya magawa dahil kapag nabanggit niya ang salitang yun ay sigurado akong sasabay na bubuho sa mga luha niya. Hindi ko kayang tignan siya ng ganun. Mabilis akong lumapit sa kanya at yumapos ang maghigpit sa kanya. Wala akong pakailam kung makikita kami ng iba. Tsaka may mga nilang din naman ako nakita kanina na nagyayakapan kahit parehas na lalaki. Siguro normal lang ang ganong senaryo sa airport. Ang pinagkaiba lang ng pagyayakap namin ay medyo matagal. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya. Kaya mas hinigpitan ko pa ang pagyakap. Gumanti din naman siya ng mas mahigpit na yakap. Ayoko nang umalis ako ng gano'n ang mukha niya ang makikita ko. Sinilip ko ang relo ko at sa tingin ko ay may oras pa naman ako. Saka ako kumulas sa kanya dahil may naisip akong paraan para mawala ang lungkot niya. Bumulong ako sa kanya noon. Jake, sumunod ka sa akin. Sumunod naman siya at hindi nagtanong kung saan kami pupunta. Nakabuntot lang siya sa likuran ko habang tinutuntun ko ang CR. Okay, ang bigat nun no, yung tipong nagpapaalam sa yung taong mahal mo para mag-ibang bansa, para magtrabaho. To think na ilang taon na naman kayong hindi magkikita. Ilang taon mo na naman siya hindi maiyak at mahahalikan. Ay, pero doon nyo talaga kasi masusukat yung tibay at pagmamahalan nyo kung hanggang saan. Pero ano nga kayang plano ni Rhino? Bakit sila pupunta ng CR? Kayo guys, ano sa tingin nyo ang plano ni Rai? Comment nyo nga sa baba. And kung meron kayong stories na gustong ibahagi or i-share, please isend nyo lang sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.